May isang matandang babae na kilala ng lahat bilang Aling Sela. Tahimik lang siya, laging nakaupo sa harap ng kanyang lumang bahay. May kasamang pusang itim na hindi nawawala sa tabi niya. Ang tawag ng mga bata sa pusa ay itim. Tahimik. Titig lang ng titig sa mga dumaraan. Walang may gustong lumapit sa bahay ni Aling Sela kapag gabi. Kasi daw tuwing hating gabi, may naririnig silang kakaibang iyak ng pusa na parang umiiyak ng sanggol. Mahaba, malalim at malungkot. Meow! Meow! Pero kung titignan mo naman sa liwanag ng buwan, hindi na pusa ang itsura nito. May isang gabi si Mang Elmo, isang lasing na mangingisda, ay pauwi mula sa inuman. Dumaan siya sa tapat ng bahay ni Aling Sela. Wala siyang pakialam kahit anong oras na, basta makauwi lang. Pero pagdaan niya, may narinig siyang mahina, parang tunog ng kuko sa yero. Kirk! Kirk! Nilingon niya. Walang tao, pero naramdaman niyang may malamig na hangin sa batok niya. Mabilis siyang naglakad, tapos tumakbo. Pero sa likod niya, naririnig niya ang mga yapak na mabigat, parang may sumusunod. Pagdating niya sa tapat ng bahay nila, biglang may tumalon mula sa bubong. Isang malaking pusa na parang may mukha ng tao, may pulang mata, may mahabang dila na parang ahas. At bago ito mawala sa dilim, narinig niya ang boses na parang babae, "Hindi mo ako dapat nakita." Kinabukasan, nagkasakit si Mang Elmo. Hindi na muling nagsalita, hindi na rin lumabas ng bahay si Aling Sela. Pero tuwing gabi, narinig pa rin ang iyak ng pusa. At minsan sa mga bubong, may anino na naglalakad. Baluktot ang katawan, tila hindi tao, tila hindi hayop. Hanggang ngayon, walang may lakas ng loob na dumaan sa tapat ng bahay na iyon tuwing 2:00 ng gabi. Dahil ang pusang iyon ay hindi basta pusa. Isa siyang aswang. Pagkalipas ng ilang araw, namatay si Mang Elmo. Wala nang nakalapit sa kanya. Dahil bago siya bawian ng buhay, may isinulat siya sa dingding gamit ang sariling dugo. Huwag kayong tumingin sa mata ng pusa. Pagkatapos ng libing ni Mang Elmo, mas lalong naging kakaiba ang paligid ng baryo. Ang mga hayop biglang nawawala. Isang gabi, 3 alagang manok ni Aling Bebang ang nawala. Puro balahibo na lang ang naiwan, basang-basa ng dugo. Kinabukasan, isang batang lalaki ang nagsumbong. "Nakita ko po si Aling Sela kagabi, nasa bubong ng kapitbahay namin." Tanong ng mga matatanda, "Sigurado ka bang si Aling Sela yon?" Sagot ng bata, "Opo, pero may buntot siya." Simula noon, isang grupo ng kabataan ang nagtangkang alamin ang totoo. Sila ay may dalang bawang, asin at krus. Nagtago sila malapit sa bahay ni Aling Sela bago maghating gabi. Tahimik, hangin lang ang naririnig, hanggang sa naramdaman nilang dumaan ang malamig na simoy. Tapos, isang iyak. Hindi pusa, hindi tao. Parang pareho. Meow! Iyak ng sanggol, pero parang may kasamang galit, sabi ng isa. Biglang bumukas ang bintana ni Aling Sela. Lumabas ang pusang itim. Naglakad ito sa harap ng bahay, tapos unti-unting lumaki ang katawan. Tumayo sa 2 paa. Lumabas ang mahabang kuko. Naganyong babae, ngunit may mukha pa ring hayop. Biglang napatigil ang grupo. Isa sa kanila, si Ramon, ay di sinasadyang natapakan ng tuyong sanga. Krak! Napalingon ang aswang. Sino yan? Mabilis nilang binato ng asin at bawang, ngunit ang aswang ay sumigaw at tumalon sa bubong. Mula roon nagsalita siya. "Hindi niyo ako kayang patayin, sapagkat ako ang bantay ng lugar na ito at ang dugo niyo ay akin." Nang gabing yon, nagkagulo. Ang buong baryo ay nagising sa alingaw-ngaw ng iyak ng pusa, sigaw ng kabataan, at malalakas na kalabog sa bubong. Ngunit nang dumating ang umaga, wala ng pusa. Wala na si Aling Sela, at mula noon ang bahay ay naiwan na lang, sira-sira, walang laman. Pero kapag sumilip ka sa bintana, minsan may makikita kang 2 matang pula, nakatitig lang sa'yo. Huwag mong titigan pabalik, huwag kang magpapakita ng takot. Dahil ang pusa ay naghihintay lang ng susunod na biktima. Makalipas ang ilang linggo, tahimik ang buong Barrio Santol. Akala ng lahat tapos na ang bangungot. Wala nang naririnig na iyak ng pusa, wala nang mga hayop na nawawala, wala na rin gumagala sa gabi. Pero may isang binata, si Isko, na bagong lipat sa baryo. Di niya alam ang mga nangyari. Isang gabi, naglalakad siya pa uwi, galing sa malayong sakahan. Pagdaan niya sa tapat ng lumang bahay ni Aling Sela, napansin niyang bukas ang pinto. "May tao na kaya rito?" Bulong niya. Maliwanag ang buwan, malinaw ang anino ng mga puno. Tahimik ang paligid, pero biglang narinig niya mula sa loob. Pusa, itim, nakatayo sa harap ng pinto, nakatingin sa kanya. Hindi umalis. "Uy, pusa!" Lumapit si Isko. Pero nang malapitan na niya ito, napansin niyang pulang-pula ang mata ng pusa. Parang may umiikot na apoy sa loob at parang nakangiti ito. Hindi ngiti ng pusa, ngiti ng masama. Biglang may bumulong sa tenga ni Isko. "Sumama ka sa amin.
Gusto ka ng Reynanan. Paglingon niya, wala namang tao. Maya-maya, parang may humawak sa likod ng batok niya. Malamig, nagdilim ang paligid. Kinabukasan, natagpuan si Isko sa likod ng bahay, nakahandusay. Gising ang mata, pero hindi makapagsalita. Takot na takot ang itsura. Nagpasya ang ilang matatanda ng baryo na tawagin si Tatang Eladio, ang dating albularyo na matagal nang umalis sa Santol. Bumalik siya dala ang lumang anting-anting, krus at langis. Pagpasok nila sa bahay ni Aling Sela, amoy dugo, amoy panis na gatas, amoy kamatayan. May naiwan dito, sabi ni Tatang Eladio, isang matandang nilalang, mas matanda pa sa mga tao, isang reyna ng mga aswang. Ginamit lang si Aling Sela bilang katawan. Habang nagsasagawa ng orasyon si Tatang Eladio, biglang nagsara ang lahat ng bintana. Lumakas ang hangin, lumipad ang mga gamit sa loob, at sa gitna ng sala, lumitaw ang pusa. Hindi na ito ordinaryong pusa. Lumaki ito hanggang sa maging isang babaeng nakaitim. Mahaba ang buhok, walang mata, pero ngumingiti, at may buntot na parang ahas. Ako si Kalaira. Ako ang tunay na may-ari ng bahay na ito, at babawiin ko ang baryong ito sa dugo. Tumili ang mga tao. Umalingaw-ngaw ang tunog ng napakaraming pusang umiiyak sa labas. Umulan ng balahibo, umiyak ang mga bubong, nanginig ang lupa. At sa gabing iyon, nawala ang bahay, nawala si Tatang Eladio, at ang buong Barrio Santol ay nagising sa amoy ng usok at abo. Walang natira, kundi isang itim na pusa, nakatayo sa gitnang daan. At sa bawat baryong madadaanan mo, kapag may nakita kang pusang itim na nakatiglang sa'yo, huwag mong titigan pabalik, huwag kang gagalaw, huwag kang bubulong dahil baka ang reyna ng gabi ay bumalik na.